Pinatawan na ng 70 araw na preventive suspension ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng SUV na umararo sa isang bangko sa Barangay Pasong Putik proper sa Quezon City noong Disyembre 28 noong nakaraang taon. Una na yung katwiran ng driver na hindi niya napigilan ang sasakyan kung kaya't sumalpok ito sa bangko. Dahil dito, isang bank customer ang nasawi habang 6 na individual ang nasugatan dahil sa insidente. Sa ginawang investigasyon ng Philippine National Police na sa ngayon ay nakakulong ang driver ng SUV. Ani Mendoza, nakatutok ang LTO hinggil dito upang malaman ang pulot-dulo ng insidente. Naglabas na rin sila ng show cause order laban sa driver at babaeng rehistradong may-ari ng Toyota Fortuner. Sa pamamagitan nito ay maaari ring tuluyang makansela ang driver's license ng SUV driver. Sa paglabag sa Joint Administrative Order 2014-01, kaugnay ng reckless driving at paglabag sa Section 27-B ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Sa Enero Jace, pinahaharap ang mga ito sa LTO NCR office sa Quezon City. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang LTO chief sa pamilya ng nasawing biktima. Pinatawan na ng 70 araw na preventive suspension ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng SUV na umararo sa isang bangko sa Barangay Pasong Putik proper sa Quezon City noong Disyembre 28 noong nakaraang taon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, naglabas na rin sila ng show cause order laban sa driver at babaeng rehistradong may-ari ng Toyota Fortuner. Ito'y upang makapagpaliwanag kung bakit hindi dapat managot sa paglabag sa Joint Administrative Order 2014-01 kaugnay ng reckless driving at paglabag sa Section 27-B ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Sa pamamagitan nito ay maaari ring tuluyang makansela ang driver's license ng SUV driver. Ani Mendoza, nakatutok ang LTO hinggil dito upang malaman ang pulot-dulo ng insidente. Sa Enero Jace, pinahaharap ang mga ito sa LTO NCR office sa Quezon City. Ito ay may kaugnayan na rin sa ginawang investigasyon ng Philippine National Police na sa ngayon ay nakakulong ang driver ng SUV na nahaharap din sa hiwalay na kaso. Una na yung katwiran ng driver na hindi niya napigilan ang sasakyan kung kaya't sumalpok ito sa bangko. Dahil dito, isang bank customer ang nasawi habang 6 na individual ang nasugatan dahil sa insidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang LTO chief sa pamilya ng nasawing biktima.